Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit dito po sa Politika Artista PH po mga kapatid. Magbigay po tayo ng update dito po sa kaganapan po sa mga nangyayari po ngayon sa naging rally po ng INC. Nagkaroon na po sila ng permit hanggang bukas po, July 1 mga kapatid. Titignan po natin ang mga kaganapan kung ano po ang mangyayari sa mga darating na oras at panahon mga kapatid. Si kapatid na tawag dito na nagbigay na po si Ka Edwin Sabala at nagbigay na po ang ibang mga kasamahan po nila sa Iglesia ni Cristo ng pahayag kung ano po ang kanilang ipinaglalaban, bakit po sila ay tumindig na naman po sa ganitong laban mga kapatid. At ito na nga po mga kapatid, grabe, ito pong si Amy Marcos na kapatid po ni President Bongbong Marcos mga kapatid ay nagbigay na naman po ng napakatinding komento. Grabe po ang batikos na ginawa po ni Senator Amy Marcos dito po sa administrasyon po ng kanyang kapatid mga Grabe naman po kasi ang panggigipit po kahit po si Senator Amy Marcos bilang pong kapatid ni Bongbong Marcos ay apektado na po sa nangyayari pong kaguluhan dito po sa labanan po ng Duterte at ng mga kalaban po nila sa politika mga kapatid. Nakakalungkot pong isipin na ultimo ang kapatid po na si Senator Amy Marcos ay naging outside di Kulambu na po ngayon. Mga kapatid, noon pa naman po sinasabi naman po niya na hindi na po talaga siya nakakapunta sa Malacanang, hindi niya na nakikita ang kanyang mga kapatid, hindi niya na nabibisita ang kanyang kapatid, hindi na sila nagkakausap nito na mahabang panahon. Simula po nang siya ay bumatikos po at nakita po ni Madam Lisa FL na siya po ay kadikit palagi ni Vice President Sara Duterte at tayo naman po yung mahanga dito kay Senator Amy Marcos dahil sa kaliwat kanan pong natatanggap niya na batikos at hindi pinagtitiwalaan ng ibang DDS andyan pa rin po si Senator Amy Marcos na hindi po iniwan si Vice President Sara Duterte mga kapatid. Pakinggan po natin ang kanyang naging maanghang na pahayag po kanina po dyan po sa rally po ng INC. Ito po ang video, panoorin po natin. Yun. Grabe, Ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Totoo naman. Silang pakialam. Gobyernong tulog. Oh, Lasing sa kapangyarihan. grabe. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasolinang hindi Grabe. kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Grabe, Grabe, kapatid na yan, Isipin natin, Ay bangag! Oh, grabe, bangag. Walang malay. Nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya. Ang Grabe. dosenang testigo, ang 18 higitang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Grabe. Wala silang pakialam. Tama. Kaya marami po sa inyo
Tama. sa ating Tama yun. Naging bulag na kasi itong Marcos administration eh. may balik ang katarungan, Tama. ang hustisya na hindi buktot at pinabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Tama. Katarungan na walang sino-sino. Tama. Na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Tama. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! Galing. Grabe, no? We are one! Grabe. Saludo sa'yo, Senator Amy Marcos. Hindi ka talaga nagpauto sa kapatid mo. Ating mga kapatid, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat. Grabe, no? Nakita natin yun, mga kapatid, ano? Grabe po, no? Ang naging pahayag po ni Senator Amy Marcos. Talagang hindi po niya talagang nanindigan po siya sa tama at nakikita niya po ang kabuktutan at kamalian po ng Marcos administration. Kaya po, hindi po siya umalain dito eh. Talagang simula po nang nakita niya na meron pong mali sa naging alignment po ng kanyang kapatid, ay ito po ay hindi umanib na, no? Ito po ay humiwalay na po ng landas dahil marami na po siyang nakakalaban eh, no? Kahit na sabihin mong kapatid niya ito ay nanindigan pa rin si Senator Amy Marcos, kahit na sabihin mong duda po ang ibang mga kaalyado po ng mga Duterte sa mga nagiging stand po ni Senator Amy Marcos, eh, hinahangaan pa rin natin yung tao, no? Hinahangaan pa rin natin yung ali na talaga namang hanggang ngayon ay naniniwala tayo na ang kanyang puso at ang kanyang disiplina at ang kanyang pakikiisa kay Vice President Sara Duterte, eh, hindi niya iiwan to dahil alam natin na malaki po ang utang na loob ni Senator Amy Marcos dito po kay tawag dito kay Vice President Sara Duterte. At sa mga sa Duterte, no, alam naman po natin yan at naging ipinaintindi na po at ipinaunawa na po sa atin yan ni Senator Amy Marcos, no. Tayo na lang po ang humusga at mag-antabay po tayo kung saan po, kung titigil po ba ang rally na to dahil hanggang bukas lang po ang binigay na permit, July 1, ano? At sana po mapakinggan po ng gobyerno ang hinaing po ng taong bayan, ano? Pakinggan po sana ng gobyernong ito na tayo po ay humihingi po ng kaliwanagan. Buksan po ng gobyernong ito ang kanilang isipan po, no, na mapakinggan po ang hinaing po ng sambayan ng Pilipino, no, ang lalong-lalo na ang mga kapatid dating Iglesia ni Cristo na hindi po sila papayag na madakip po at maaresto po si Senador Rodante Marcoleta na isa po sa nagsiwalat ng katiwalian po dito sa gobyernong ito, no, mga kapatid. Ano po ba ang ikinakatakot ng gobyernong ito kay Senador Rodante Marcoleta at papailan po nila ng katakot-takot na mga kaso at higit sa lahat, yung mga kaso na non-bailable. Doon po ayaw pumayag ng Iglesia ni Cristo dahil masyado pong garapal at nagagamit po ang ahensya ng gobyerno, no? Lalong-lalo na po ito si Boying Rimulya na nagpagamit po ng husto dito po kay Bongbong Marcos, mga kapatid. Hindi po natin alam ano po ang nangyayari sa mga Rimulyang ito, no, na bakit po ay parang uhaw na uhaw sila at naging sunod-sunuran sila. Mabali na ang batas, wag nang sundin ang batas. Basta magawa lang po nila ang kanilang mga ipinaplano at kinilang pinaglalaban na alam naman natin na kitang-kita naman ng maraming Pilipino na ang pagkakamali po ng Marcos administration sa ginagawa po nilang panggigipit dito po kay Senador Rodante Marcoleta, mga kapatid. At ito po, ang NCRPO po, kinumpirma po nila na hindi po nila kayang pigilan ang nagiging rally po, ang napakalaking rally po ng INC, mga kapatid. Subukan po nilang pigilan ito, no, nang maramdaman po nila ang lalong nag-iinit na galit po. At napakarami pong miyembro ng INC, dapat po irespeto po nila ito, no. At nagkaroon po, binigyan po ng Quezon City po ng permit. Ito pong rally po ng INC na hanggang bukas po, July 1, mga kapatid. At titignan po natin saan po patutungo. May mga magsasalita pa ba dito? Ano po ang magiging takbo
ng rally na ito? Makikinig ba ang gobyerno? Matututo po ba sila sa kanilang pagkakamali? Ano ang tatakbuhin po ng gobyerno? At ito pa ha, si Bongbong Marcos daw ay pupunta pa ng Canada, aatin pa ng ewan. Ang dami pong problema dito sa ating bansa na kinaharap ng bansa ngayon. Bakit ang uunahin pa po ang pagbiyahe, no? Hindi po natin alam. Tulungan na lang po natin ang mga kababayang nating naghihirap, nasalanta ng bagyo, nalindulan, walang makain, at mga maralitang Pilipino na hanggang ngayon po ay nasasadlak at humahanap po ng tulong po ng gobyerno, no? Na sana naman po ay mapakinggan na wag niyo na pong intindihin ng kahit na sino man. Hindi na po issue to ng Duterte at Marcos. Issue na po ito ng soberenya ng ating bansa. Saan po patungo ang bansa kung patuloy po na ganito ang nangyayari? Patuloy po ang panggigipit at panggugulo. At wala na pong kaayusan sa gobyerno po, no? Ang wala na po tayong inintindi kundi awayan na lang po ng awayan. Sana kami naman po ng mga Pilipino ang pakinggan nyo. Durugo na po ang puso ng maraming Pilipino sa nangyayaring problema dito po sa ating bansa. Sana ay maunawaan at maintindihan nyo po ang hinaing po ng maraming Pilipino. Makikinig po kami. Kami po ay makikinig din sa magiging inyong mga magiging pahayag at inyo pong mga ipaparating sa amin, no? Handang makinig ang maraming Pilipino. Kung kayo po ay magpapaliwanag at ipapaunawa nyo po, lalong-lalo na sa mga kapatid na Iglesia ni Cristo, no? Na malaman nila at mahanap nila ang tunay na katarungan at hustisya po at tunay na accountability. Yan lang po ang gustong mangyari. Wala na pong ibang hinihiling ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, no? Kami po ay kaisa nyo, kami po ay nandito palagi upang makinig po at kami po ay palaging susunod po sa inyo. No, kaisa po kami ng Iglesia ni Cristo sa inyo pong panawagan, no. Lahat po ng maraming Pilipino ay naghahangad po ng katiwasayan, ng peace, accountability po sa ating gobyerno na alam naman po natin na ito po sa kasaysayan ng Pilipinas ang napakaraming nakawan sa bansa, no. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ito po ang pinaka-worst na administrasyon, ang administrasyong Marcos. Maraming salamat po, ano. Hanggang sa muli mag-upload po tayo. Salamat po.